Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang balita na tila baga pinigilan ni PBBM ang impeachment complaint o case laban kay VP Sara dyan sa Kongreso. So, gaano ito katotoo? Nag-message daw si PBBM sa mga kongresista, kailang wrong grammar pa. Okay, pakinggan natin itong vlog ni Pinoy Views and Opinion at bigyan natin ng reaksyon. Taranta na ngayon ang mga ngagba mga kababayan at hindi na nila alam ang kanilang gagawin kaya naglabas na naman ngayon ng bagong propaganda. Nakita niyo na ba ang balita? Pinigilan daw ni PBBM ang pinaplanong impeachment ng Kongreso laban kay VP Inday Sara. Oh! At next daw ni ngag mga kababayan na etong mga buhaya sa Kongreso at sinabihan, hindi naman daw importante yung si Sara eh. Unimportant, walang puwang. Oh. So please, sabi daw ni ngag mga kababayan sa kanyang text, do not file impeachment complaints. Oh, yan daw ang sinabi ni ngag doon sa mga congressman. Via text message ha, it will only distract us from a real work of governance. Which pa niya mga kababayan? Which is to improve a lot of all Filipinos. Anyway mga kababayan, second year college pala no? O baka kabalahibo din ito ni Dan Fernandez mga kababayan si BBM. To improve daw a lot of all Filipinos. O basahin nyo. Hindi ko na-invent nyo. Verbatim yan mga kababayan. Galing sa leak na message from BBM daw. O dyan, sa huling linya. To improve galat of all Filipinos. Pagpasensyahan nyo mga kababayan, baka high lang siya, up in the sky ba? Baka nakasakay ng aeroplano mga kababayan habang nagtitext. Kaya nasabing the lot of all Filipinos. Anyway, ano sa tingin nyo ang bagong propaganda ito ni ngag mga kababayan? Nataranta na ba siya? Dahil kung mai-impeach sila si Sara, baka ma-shortcut ang termino niya? O hindi ba kaya mga kababayan? Hugas kamay itong si ngag kaya nilik talaga sa media ito. Sinadya niya mga kababayan na mag-leak para sabihin kapag mayroong impeachment dyan, wala akong kasalanan dyan ha. Sinabihan ko na sila na wag, pero tinuloy pa rin. Oh, baka ganyan. Ay, nako. Anyway, salamat Pinoy Views and Opinions. Ang galing ninyong mag-research. So, ating puntuhan, totoo kaya na may message na ganyan? Na is not really coming from the President? Maalala nyo, last year, meron ng balitang ganyan na i-impeach si VP Sara. During that time, medyo maganda pa ang relasyon ng Presidente at saka si VP Sara. Kaya nung umiinit na yung usapan na i-impeach siya, sa isang biyahe ng Presidente, galing siya sa labas, pagdating niya, nagsalita kagad na hindi dapat ma-impeach si VP Sara. She's doing well as Vice President and Deputy Secretary. Something like that. She does not deserve to be impeached. Yun lang, kataga na yun. Huminto yung ugong-ugong ng impeachment. Kaya importante talaga yung magsalita ang Pangulo. Kaya ako, natutuwa ko nung nagsalita siya, yung mayroong death threat, allegedly death threat ni VP Sara, nagsalita. Kaya lang, yung pagsalita niya parang memorize pa rin. Mas maganda sana yung live ba nga nagsasalita, yung hindi memorya, yung from the heart. Parang si VP Sara, kung wala siyang binabasang statement basta harapin niya ang media, magsalita from her heart, lalabas niya. Ganun sana ba magsalita ang Pangulo na kagaya si PRRD noon. Haharap lang siya sa media, magsalita na siya, real talk. No. So, maganda sana yung ganyan, yung makikita mo yung style of leadership. Si PRRD, direct. Kausapin niya ang tao, diretso, walang mga kodi-kodigo, walang mga script, salita, galing sa puso. Si VP Sara, ganyan din.
Nung una, first 2 years, tahimik lang yan. Hindi nagpapa-interview masyado. Ambos interview lang. Wala lang, tahimik. Ngayon, na napuno na siya, palagi ng harap, talk to the media, diretso. Magtanong kayo, sagutin ko, ganon. So, ito naman, text message lang. Baka kagagawan din lang. Sabi nga ni Pinoy Views and Opinion is baka propaganda lang ito para hugas kamay. Maniwala ako, maganda sana, mag-message ang Pangulo, siya mismo magsalita. Sa Malacanang ba, hindi ko gusto yung ganyan, impeachment. Itigil nyo. Kasi lalo lang nagkakaroon ng division sa ating bayan, kawawa ang taong bayan. Ganun ba? Itigil nyo. Actually, yun ang panawagan ng yung isang vlogger sa London, si Radyo Pilipino UK. Bilib ako dito, bagong vlogger pa lang, ang ganda sa kanya. Dapat, Mr. Pangulo, magsalita kayo. Patigilin nyo na yung mga kongresista, yung ginagawa nila dahil lalong napapahiya ang ating bansa. Sabi niya. Headlines dito sa BBC, yung away, presidente at vice presidente, headline. Kaya pwede ba magsalita kayo, patigilin nyo. Ngayon, may lumabas na message, na leak, na pinapatigil. Kaya lang, totoo kaya nga siya yung siya. At kung totoo, na gusto ng Pangulo na ipatigil, well and good. Pwede pang maiwasan itong kaguluhang politika eh. Pwede. Magpakita lang ang Pangulo ng kanyang leadership. Siya na yung kapitan ng barko, siya ang kasi kung hindi gagalaw ang kapitan, wala siyang concrete decision o concrete steps na gagawin ngayon, baka lalong magkagulo. So, sana nga totoo itong balitang ito na pinapatigil ng Pangulo ang impeachment. Sana nga. This is good for our country kung itigil. Ang tanong, kung totoo na pinapatigil ng Pangulo, susunod ba ang mga kongresista? Susunod ba si Speaker Martin Romualdez? Yan ang malaking tanong. Kasi, di ba, may balita lang ito, walang assurance. Sinong nag-post nito? Sina Crescent Laureta Chu, sina Sas Rogando Sasot, na meron daw namamagitang friction o sigalot between First Lady and Speaker Martin Romualdez. Meron daw, poros daw lang ito, wala akong assurance. Nabasa ko lang sa mga comments, sa mga post. Mayroon daw foreign advisor na itigil ang panggigipit sa mga Duterte. Yon ang ng consultant. Itigil na yung ginagawa sa mga Duterte. Ayaw makinig ang isa. Kaya yon nagkaroon ng presyon. So, at this period, sa ating political, sa sitwasyon ng politika sa bansa, kailangan ng leadership na dito ngayon para maagapan ang lahat. Nakakaya tayo yung, paano ngayon balitang-balita tayo sa buong mundo, yung away na yan. Paano ngayon ma-attract ang mga mamumuhunan, mga foreign investors sa ating bansa? Wala. Iiwas sila sa Pilipinas. So kung iiwas sila sa Pilipinas, magnegosyo sa ating bansa, sino ang kawawa? Hindi naman ang presidente, hindi naman ang Speaker of the House, hindi naman ang mga Duterte. Kasi makakain man yan kahit nagkakagulo ang politika. Ang kawawa, ang taong bayan, yung nasa laylayan, dahil itong kaguluhan sa politika, sila ang maaapektuhan. So, pakinggan natin sandali ang dagdag na komento ni Pinoy Views and Opinion. Pero mayroon din ibig sabihin ito mga kababayan kung
nagtatalima sila na hindi nga magpapa-impeachment. Ibig sabihin, mayroon talagang kamay si BBM dyan sa Kongreso na siya ang nasa likod sa mga sarsuela dito, kabilang na ang pag-iimbestiga dyan sa Quadcom at kay BP Sara Duterte. Dahil, mayroon siyang influensya eh. Sa basa natin dito ha, mukhang ninutusan ni BBM. Although may please, pero do not file impeachment. Para may authority mga kababayan na in the first place, ang kanilang laging sinasabi, independent naman kami, two equal branch. Ay, nako, Diyos mio. Panoorin natin dito, explanation ng kanilang tao, mga kababayan. Okay, so, tingnan natin anong mangyari. Basta ako, ang dasal ko, sana totoo itong message galing kay Presidente na pinapatigil ang impeachment at sana susundin ng mga kongresista.